Isipin niyo po, makukulay at pulang-pula na mga kamatis na sarili niyong inalagaan at pinataba. Ang sarap isipin, 'di ba? Perfect ang itsura. Pero paano kung isang araw, napansin niyo bigla na naninilaw na ang kanilang mga dahon, tapos may lumalabas ng kakaibang mga mantsa o batik sa mismong bunga? Naku po, nakakapanik yan. Parang malalagay sa panganib ang inyong pinaghirapan. Pero huwag muna kayong mag-alala at malungkot. Karamihan po ng mga problema sa halaman ay may solusyon, lalo na kung maaga niyong mapapansin ang mga senyales. Ngayon, pag-uusapan natin ang bingkay pangunahing warning signs or senyales na ipinapakita ng inyong mga kamatis kapag kailangan nila ng tulong. At pangako, hindi lang kayo matututong intindihin ang mga senyales na yan, kundi malalaman nyo rin kung paano agad kikilos para masagip ang inyong inaasahang ani. Bakit nga ba madalas nagkakasakit o nagkakaproblema ang mga tanim nating kamatis? Simple lang ang dahilan. Sa kanilang likas na katangian, ang mga kamatis ay medyo masiselan at galing pa sa mga lugar na mas mainit. Para sa kanila, ang klima dito sa atin ay parang constant stress. At kapag nakastress mo sila, humihina ang kanilang natural na depensa o resistensya. Kaya naman nagiging madali silang target or biktima ng iba't ibang fungi, sakit, at mga peste. Sige, simulan na natin ang ating pag-diagnose. Unang palatandaan, at ito rin ang pinakakaraniwan, ang pagkakaroon ng mga batik sa dahon. Hayan, lumapit ka sa paborito mong kamatis, tapos mapansin mo sa mga ilalim na dahon na mayroong kakaiba. May mga tuldok-tuldok, mga mantsa-mantsa. Huwag mo muna agad baliwalain na baka raw ay kusa lang itong mawawala. Ito ang pinakauna at pinakamahalagang senyales. Iba't ibang klase ang mga batik na ito. May maliliit at dilaw. May malalaki at kulay kape na hindi malinaw ang mga gilid. May tuyo na parang nasunog o kaya naman ay basa-basa, mukhang mamantika. Kadalasan, mayroon itong maitim na palibot na parang nilalagyan ng bakas ang problema. Ano ba yan? Sa 10 pagkakataon, trabaho yan ng mga fungi. Ang pinakamadalas na di inaasahang bisita ay ang Septoria at Cladosporium. Ang Septoria, yan yung kapag may mga maliliit, bilog na batik sa dahon na may mapusyaw sa gitna at maitim sa palibot. Ang Cladosporium naman, o tinatawag ding brown spot, ay parang mga dilaw na mantsa sa ibabaw ng dahon. At kung silipin mo sa ilalim nito, makikita mo doon ang parang pelus, malaolibo na kulay kape na patong. Bakit nga ba sila lumalabas? Simple lang, gustong-gusto ng fungi ang halumigmig at hindi dumadaloy na hangin. Malamig na gabi na may hamog, maulan na panahon, o masyadong siksikan ang mga tanim sa greenhouse. Yan ang perpektong kondisyon para dumami sila. Ang pagbaliwala sa mga batik na ito ay parang pagbigay ng green light sa sakit para sirain ang iyong buong ani. Ang sumunod na palatandaan, at ito ay medyo mapanlin lang, ang pagkulubot ng mga dahon. Malinaw itong makikita. Ang mga dahon, lalo na doon sa bandang itaas ng halaman, ay nag-iiba na ng anyo. Pwedeng silang mamulupot papataas na parang hugis bangka o kaya naman lumukod papababa ang mga gilid na tila paa ng manok. May mga pagkakataon din na nagiging kulot-kulot lang ito na para bang nagpa-perm na hindi naganda ang resulta. Dito, mahalagang huwag muna kayong magpanik agad. Minsan, ito ay natural na reaksyon lang ng halaman. Halimbawa, kung tirik na tirik ang araw at sobrang init sa tanghali, kinukulubot ng halaman ang kanyang mga dahon para mapanatili ang moisture o hindi mabilis matuyo. Kadalasan, pagsapit ng hapon or pagkatapos mong diligan, nagiging normal ulit ang lahat. Hindi ito senyalis ng sakit. Pero kung napapansin mong kulubot na
Ang mga dahon ng palagi, kahit na maulap ang panahon, dapat na kayong mag-ingat. Suriin ninyo ang ilalim ng mga dahon na ganito ang itsura at mainam kung gagamit kayo ng magnifying glass or lente. Madalas, doon matatagpuan ang maliliit na mga peste. Ang mga aphids, whitefly, or spider mite ay sumisipsip ng sustansya o katas mula sa halaman, kaya naman nagde-deform at kumukulubot ang mga dahon. Ang pinaka nakakabahala o pinakamasamang senaryo ay kung virus ang sanhi. Halimbawa na dyan ang leaf curl virus. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang kulubot ang dahon, kundi nagiging matigas din at marupok. Nakakalungkot, pero karaniwan ay wala itong lunas kapag viral disease na sa kamatis. Kaya kung sigurado kayo na virus ang dahilan, mas mainam na alisin na agad ang halaman sa taniman para hindi na nito mahawa pa ang mga katabi. Pangatlong senyalis ng babala na direktang nakakaapekto sa ating magiging ani ay ang mga maitim at nakalubog na batik sa mismong bunga. Isipin nyo ito, sabik kayong naghihintay na mahinog ang unang kamatis. Malaki na siya, berdi pa, at malapit nang mamula. At biglang sa dulong bahagi nito, kung saan dating naroon ang bulaklak, lumalabas ang maliit at basabasang batik. Pagkaraan ng ilang araw, umiitim ito, nagiging itim, tuyo at nakalubog, na parang may pumindot sa bunga. Ito ang tinatawag na tingga sa kamatis. Maraming maling akala tungkol dito. May nag-aakalang ito ay sanhi ng fungi o impeksyon, kaya binobomba nila ng fungicides ang kanilang mga kamatis. Pero malaking pagkakamali iyan. Ang tingga sa kamatis ay hindi sakit. Ito ay isang physiological disorder o problema sa pisyolohiya ng halaman. Sa madaling salita, ito ay parang SOS signal mula sa halaman na sumisigaw. Kulang ako sa calcium. Ang calcium ay parang building block para sa mga cell wall ng halaman. Kapag kulang nito, ang mga cell sa dulong bahagi ng bunga na pinakamalayo sa tangkay ay nasisira. Pero bakit nagkukulang ang halaman sa calcium kahit mayroon naman nito sa lupa? Ang pinakamadalas na dahilan ay ang hindi regular na pagdidilig. Minsan tuyong-tuyo, minsan naman lubog sa tubig. Sa ganoong kondisyon, ang ugat ng halaman ay hindi makakuha ng sustansya ng maayos, kasama na ang calcium. Kaya, kapag nakakita kayo ng tingga sa kamatis, ang una ninyong gawin ay ayusin ang paraan ng pagdidilig at saka palang isipin ang pagbibigay ng karagdagang calcium. Ang ikaapat na palatandaan na mahirap palampasin ay ang maputing parang pulbos na sapot. Madaling makilala ang itsura nito. Ang mga dahon at minsan pati ang mga tangkay ay mukhang parang maingat na binudbura ng harina o gawgaw. Sa una, maaring maliliit at hiwa-hiwalay na mga batik lang ito na kayang-kayang burahin kahit ng daliri lang. Pero huwag magpalin lang, hindi ito alikabok. Ito ang klasikong powdery mildew, isang napakainis at talagang kapit na sakit na dulot ng fungi. Kapag walang ginawa, mabilis lumalaki ang sapot na ito. Tinatakpan ang buong dahon ng makapal na puting parang banig. Sa ilalim nito, hindi na makahinga ang dahon at hindi na nakakakuha ng sikat ng araw para sa photosynthesis. Nagiging dilaw ito, natutuyo, at sa huli ay namamatay. Hihina ang halaman at ang mga bunga ay hindi na lumalaki at nawawala ng lasa. Saan ito nanggagaling? Gustong-gusto ng powdery mildew ang biglaang pagbabago ng temperatura at halumigmig. Halimbawa, kapag malamig at mahalumigmig ang gabi, tapos mainit at tuyo naman ang araw. Ang nakatigil na hangin sa greenhouse, para sa kanya, paraiso yan. Isa pang dahilan ng peligro ay ang sobrang nitrogen fertilizer na nagpapalambot sa mga dahon at nagiging madali silang kapitan ng sakit. Kaya, sa oras na makakita ka kahit maliit lang na puting batik, kailangan ng kumilos agad.
Ang sapot na ito ay milyon-milyong spore na handa ng kumalat sa buong hardin mo. At panghuli, ang panglima na siyang pinakakaraniwan pero hindi naman mas mababa ang peligro. Huminto sa paglaki ang halaman o nagsimulang malanta ng walang malinaw na dahilan. Ito yung sitwasyon kung saan parang tama naman ang ginagawa mo. Regular kang nagdidilig, hindi tuyo ang lupa, pero ang mga dahon nakalaylay pa rin, parang basahan, lalo na kapag tirik ang araw sa tanghali. Iniisip mo, siguro mainit, kaya dinidiligan mo palalo, pero kinabukasan, parehas pa rin, or mas malala pa. Mukhang malungkot ang halaman. Walang bagong dahon na lumalabas. Nalalagas ang mga bulaklak o bunga. Parang na-stuck. Ito ang pinakanakakabahalang senyales sa lahat dahil sinasabi nito na may problema sa ilalim, doon sa hindi natin nakikita. Kadalasan, ang ugat ang problema. Unang posibilidad, root rot, pagkagnas ng ugat. Nangyayari ito kapag sobra ang dilig, lalo na kung siksik at hindi maganda ang daloy ng tubig sa lupa. Literal na nasasakal ang mga ugat dahil walang hangin tapos magsisimula ng mabulok. Umiitim sila, lumalambot at humihinto sa pagsipsip ng tubig at sustansya. Ang halaman sa ibabaw, nalalanta sa uhaw kahit basa naman ang lupa. Pangalawang posibilidad, mga peste sa ilalim ng lupa. Mga uod tulad ng ngongo or grubworms, mole cricket or wireworm ay pwedeng kumain ng mga ugat. Nawawala ng ugat ang halaman at ulit hindi na kayang kumuha ng sapat na tubig at sustansya. Kung makita mo na may problema ang halaman pero walang mga batik o peste sa dahon, dahan-dahang hukayin ang paligid nito at tingnan ang mga ugat. Malamang doon mo makikita ang dahilan. Pero heto ang pinakamahalagang sikreto na kailangan ninyong malaman na siyang nagbubuklod sa lahat ng mga problemang ito. At siguro, ito na ang pinakaimportanting malalaman ninyo sa video na ito. Ang akala nyo siguro, kailangan ninyong tandaan ang napakaraming pangalan ng kemikal at kung ano-anong sakit, no? Pero hindi pala. Ito ang kauna-unahang punto. Ang pagliligtas ng inyong ani ay hindi nagsisimula sa panggagamot, kundi sa simpleng araw-araw na pagtingin. Ang pinakamalaking kalaban natin sa paghahalaman ay ang pagpapaliban o pagkaantala. Karamihan sa mga sakit na galing sa fungi ay madaling masugpo sa simula pa lang gamit ang mga simple at ligtas na paraan. Halimbawa, pag-spray ng solusyon mula sa baking soda o kaya ay whey. Ang tinatawag na blossom and rot ay maiiwasan kung sigurado ang tamang at regular na pagdidilig, pati na rin ang paggamit ng pataba na may calcium. At kung kulubot ang mga dahon, kadalasan ang ibig sabihin niyan ay kailangan lang na mas tingnan mabuti ang halaman kung may mga aphid. Ang pinakaimportante, kumilos agad sa unang sintomas pa lang. Huwag na hintayin pang dapuan ng sakit ang buong tanim o buong kama. Kaya, ang pagiging mapagmasid na hardinero ay kalahati na ng tagumpay. Regular na tingnan ang inyong mga kamatis. Pansinin ang kahit anong pagbabago at huwag matakot na kumilos agad. Ang inyong masaganang ani ay nasa inyong mga kamay. Salamat po sa pagtapos ng panunood sa video na ito. Kung naging kapaki-pakinabang po ito para sa inyo, paki-like naman po at mag-subscribe sa channel para hindi nyo po mapalampas ang mga susunod pa nating tips. At ngayon, isang katanungan para po sa inyo. Sa comment section, ibahagi naman po ninyo kung anong mga sakit sa kamatis ang naranasan ninyo at paano nyo po ito nasolusyonan. Ang inyong mga karanasan ay tiyak na makakatulong din sa iba